Ang small cap stocks, kilala ito bilang mga riskier na investment compare sa mga large cap company. In fact, 36% with a market capitalization of 3 billion below. Marami dito ay ang mga unprofitable, less liquid, financially unstable, and also low growth prospects. Pero alam mo ba na hindi lahat ng mga small cap stocks ay risky? May mga ilang kumpanya sa mga small cap stocks na yan ay maganda yung management. Kaya naman dito sa video na to, mayroon akong nahanap na 5 mga small cap stocks and also very undervalued ngayon. And kaunting trivia lamang sa ating merkado. Alam mo ba na ang Megaworld Corporation noong 1994, ang kanyang market capitalization lamang ay nasa 2.7 billion pesos. At itong kumpanya ay nasa category ng small cap stock. At dahil sa ganda ng kanyang growth prospects, ang market capitalization na ngayon ng Megaworld ay nasa 63.3 billion pesos. So over the years, dahil sa pagganda ng kanilang revenue and income, nag-translate ito ng 23 times na kanilang market capitalization ngayon. Ngayon kung gusto mo rin makahanap ng gaya ng Megaworld, mag-stay ka lang, I'll show you how. Sa video na to, ibibigay ko yung 5 small cap stock na nahanap ko na merong magandang management and also very undervalued ngayon. At hindi lamang yon, sasalagsikin din natin yung mga advantage and disadvantage sa mga kumpanyang ito. And again, disclaimer lamang, ang mga kumpanya na mababanggit natin dito ay hindi to financial recommendation because you have to do your own research, do your own diligence na pag-aralan lahat ng mga bagay bago ka maglagak ng iyong perang pinaghirapan. Kaya kung ready ka na, puntahan natin yung unang kumpanya. Now, ang unang kumpanya ay ang Mabuhay Vinyl Corporation. Now, kanyang current market cap ngayon ay nasa 3.84 billion pesos. Ang kanyang revenue ay nasa 3.13 billion at net income ay nasa 449 million pesos. Now, ang pinaka-major key highlights ito sa MVC. Siya lang naman nagpo-produce ng caustic soda and chlor-alkali dito sa Pilipinas. And dahil dito, meron siyang malakas na barrier of entry. Kaya naman over the years, napapanatili niya yung strong management ng kumpanya. Isa din sa kagandahan dito sa company ay over the years, nag-grow yung kanilang profit margin. And another key highlights dito sa MVC ay mas malaki yung kanilang cash available kaysa sa kanilang total na utang. And over the past 11 years, continuous siya nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders every year. At dahil sa ganda ng management ng company over the years, nag-reflect ito sa kanilang total returns. Over the past 23 years, ang total returns ng MVC ay nasa 1,752%. In comparison sa SPY, nasa 235% lamang. Pinapakita dito sa atin na every year na outperform niya yung returns ng US index. Ang susunod na kumpanya ay ang Cityland Development Corporation. Ang kanyang market cap ay nasa 3.7 billion, revenue na nasa 3.3 billion, and net income na nasa 1 billion pesos. One of the key highlights dito sa CDC ngayon ay yung kanilang PE ratio. Nasa 3.5 times, samantalang ang average na PE ratio talaga nitong CDC over the years ay nasa 6.67 times. And also ito ay binabackupan din ng price to book. So dito in terms of multiple valuation, clearly itong CDC ay nasa undervalued. At ang earnings yield ng CDC ngayon ay nasa 15%. One of the key major highlights sa CDC ay mas malaki yung kanilang cash available ngayon kaysa sa kanilang total na utang. Kung magpo-focus tayo dito sa kanilang debt to equity, nasa 8.2% lamang. Sobrang baba na kanilang utang na kinikater in comparison sa kanilang equity, no? And partida, ito pa ay nasa real estate, and also ang profit margin ng company over the years ay nag-grow talaga. So, ang kanilang profit margin ngayon ay nasa 33.9% para sa same quarter last year na nasa 27.8% lamang ang kanilang profit margin. And also, itong CDC ay merong 638 million na free cash flow. Okay, so dahil sa ganda na kanilang earnings ngayon, expect natin na in the next coming years ay kaya niya makapagbigay pa rin ng dividends sa kanyang mga shareholders. However, over the past 23 years, laging yung performance ng CDC compare sa US index. So over the past 23 years, nag-return lamang siya ng 144%. In comparison sa SPY, nasa 226% ito. Ang susunod na kumpanya ay ang Cityland Developers Incorporated. Merong market cap na nasa 129 billion,
revenue na nasa 717 million, and net income na nasa 271 million pesos. One of the key major highlights sa city and land developers ay yung kanilang price to book na nasa 0.47, and also in terms of PE ratio comparison, dito clearly ang company ay nasa undervalued category. And also merong earnings yield ngayon itong kumpanya na nasa 13.2%. One of the key major highlights dito sa land ay yung kanilang cash available ngayon. So noong 2022 alone, ang kanilang cash available ay nasa 500 million pesos. Samantala ang kanilang total na utang ay wala talaga, zero. And ngayon sa kanilang pinaka-latest information, ang kanilang utang ay zero pa rin, and ang kanilang cash available ay nasa 607 million pesos. One of the highlights sa land ay yung kanilang dividend yield ngayon na nasa 10.9%. Currently, meron silang 131 million pesos na free cash flow. However, over the past 23 years, medyo lagging lang yung performance ng land compare sa US index. So ang total returns ng kumpanya ay nasa 177%. Ang susunod na kumpanya ay ang Altus Property Ventures Inc. Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 969 million, revenue na nasa 198 million, and net income na nasa 119 million pesos. Now, one of the major highlights dito sa APVI ay ang kanyang return on investment in trailing 12 months ay nasa 13%. Return on assets in trailing 12 months ay nasa 13% also. Return on invested capital 5 years average na nasa 11.98%. Pinapakita dito sa atin kung gaano kagaling ang management to handle other people's money and to also to create returns sa kanyang mga shareholders. Another major highlight sa APVI ay yung kanilang cash available in comparison sa kanilang utang. And also another highlight sa company ay yung kanilang PE ratio ay nasa 8 times, samantalang ang average na PE ratio ng kumpanyang ito ay nasa 16.5 times. Pinapakita din dito sa atin na itong kumpanya ay undervalued ngayon. However, itong kumpanyang ito ay hindi siya nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Sa 5 na nahanap natin na kumpanya, ang APVI lamang ang hindi nagbibigay ng dividend, and last but not the least ay ang Crown Asia Chemicals Corporation. Ang kanyang market cap ngayon ay nasa 928 million, revenue na nasa 155 billion pesos, and net income na nasa 211 million pesos. One of the key major highlights dito sa Crown ngayon ay ang kanilang free cash flow, nasa 352 million pesos. In comparison sa average nila, nasa 71 million pesos lamang. In comparison sa PE ratio nila, ay nasa undervalued ngayon itong Crown. And dinabakapan ito ng price to sales and price to book. So in terms of multiple valuation, very undervalued itong Crown ngayon. And also, isa pa sa mga major highlights dito sa company ay ang management analysis natin, Yung kanyang return on investment in trailing 12 months ay nasa 11.41%. Return on assets nasa 9.8%. And return on invested capital 5 years average ay nasa 11.98%. And another highlights dito sa Crown ay yung kanyang payback time, nasa 2.2 years. So meaning based sa formula ni Philtown, ibig sabihin nito 2.2 years kaya niyang maibalik yung ating initial investment sa Crown. And mayroong payback price pagdating ng 2 years na nasa 2.19 pesos per share. And mayroong earnings yield ngayon siya na nasa 13.2% and free cash flow yield na nasa 38%. Ganito kaganda yung Crown business ngayon. And another highlights dito sa Crown, yung kanilang financial health. Ang kanilang total na utang ay nasa 1.17 million pesos lamang, and ang kanilang cash available ay nasa 349.84 million pesos. And also another highlights dito sa Crown ay yung kanilang cash available ngayon ay nasa 349 million pesos. So ganito kalaki yung kanilang cash available ngayon na ready to unload sa kanilang mga paglalagakang investment. So dahil sa ganda ng kanilang financial and earnings ngayon, expect natin na kaya niya makapagbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders in the next coming year. And nasa 5.2% in comparison sa industry's average na nasa 2.7% lamang. In conclusion, profiting with small cap stocks is possible with the right strategy. Remember, you have to do your own assignment and also diversify your portfolio and have a long-term perspective and manage risk, and also you have to stay informed sa mga kumpanya na pinaglalagakan mo. Now, if you found this video helpful, please like this video para alam ko kung ilang tao nagkaroon ng value sa video na to. And also, kung ikaw'y bago pa lamang sa channel na ito, please subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. And once again, this is Peso Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.
Kung gusto mong malaman kung ikaw ay nanalo ng portfolio tracker ko, ikakopy ko lamang yung link ng pinaka-latest video natin and paste ko lamang siya dito. E sa video na to, merong 27 comments ang possible na manalo ng aking portfolio tracker. Na kung gusto mong malaman kung ikaw yung nanalo, umpisahan na natin. So congratulations sa'yo kasi ikaw yung unang nanalo ng tracker natin. Congratulations! Congratulations sa'yo! Congratulations! Congratulations! Sa mga nanalo na aking portfolio tracker, email nyo lamang ako sa nagpo-pop up na email address dyan and definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, kung gusto mo ring manalo ng portfolio tracker kagaya nila, mag-comment ka na sa video na to, malay mo ikaw na susunod na manalo.